What's up mga ka-ride? Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong araw po ay nandito tayo ngayon sa Skygo Puerto Princesa, Palawan. At kararating-rating lang po, mainit-init pa, kakatulad ng sinag ng araw ngayong araw na to. Mainit-init pa po ang kararating lang ng itong ating Skygo Bolt 150 at let's have some walk-around reviews kung ano po yung nakikita natin dito sa motorsiklo na ito. And what I like about this motorbike. So ano pang hinihintay natin? Let's do some walk-around review. Okay po, simulan natin dito sa harapan mismo ng motorsiklong ito. So ito yung sa visor niya, diyan ikakabit yung visor, hindi pa natin kinakabit. Pero yung pa lang ang angas na. Tapos pagbaba mo rito, makikita mo yung napakaangas na mga highlights ng kanyang headlights. Ito, daytime running light, tapos meron siyang konting edge dito na umiilaw din yan siya. And then yung headlight, tingnan nyo naman yung headlight, napakaangas. So hindi lang siya yung angle niya hindi lang sa harap, kundi merong extension dito sa may gilid. Pagbaba naman natin, ito yung ating turning lights. Yan, kabila ang turning lights po yan siya. And ang napansin ko rito, napakaganda ng fender niya. And then yung gulong, syempre of course, the size of the wheel po natin is 110 by 70 by 13. Tapos syempre, yan, naka disc brake, mono caliper, mono caliper lang po ito. And then of course, traditional na ating standard fork. And then may emblem dito sa gilid. Napaka minimalist lang yung kanyang design. Ito lang makikita natin yung emblem na to na nakalagay na Skygo. Ayan. Tapos pagdating dito sa kulay niya, dito two-tone lang ito. Two-tone lang siya, isang black tapos isang silver. Ayan. Pagdating naman dito guys, sa manubela, ito makikita natin, may emblem dito, silver. Pagkatapos dito sa kabila, of course, yung start ng engine natin, sa ilaw natin, turning on, off ng light natin. So, may choices ka dito. Hindi siya katulad ng iba na pag start mo ng motor mo ay iilaw na agad siya. So, may option ka. And then, kill switch, yan dito. Yan, off and on. Tapos, of course, lever niya, traditional lang din. Okay? Pagdating naman dito sa kabila, meron tayong pass. Meron tayong pass, high and low. High and low. Turning switch, left and right, and then horn po natin. Now, this is actually a keyless. So, keyless na po ito. Yan, nandito yung susi niya. Yan, keyless na po ito. And what I like about it is kasi, kahit na keyless po siya, may manual key siya. Yan, may manual key po ito. Dito po yan tinutusok yung manual key niya. Pakita ko lang sa inyo ha. Ayan, ito yung manual key niya. Na kapag halimbawa hindi gumana yung keyless mo, naubusan ng battery, pwede mo itong gamitin. Ito na po yung pang sa manual niya. Ayan. Nice. Okay. Okay, of course, may mga glove box tayo. Yan katulad nito, glove box, pwedeng lagyan. Napakalalim oh. Napakalalim. Ayan, napakalalim din siya. Kaya yung cellphone. And then, ayan oh, nakikita nyo ba? Charging port. Ayan, may charging port dito. Ayan oh, charging port. USB charging port. Tingnan natin kung ano natin guys ha. USB charging port. Ayan. USB charging port. Okay. Tapos syempre may glove box din ulit dito sa kabila. Kabilaan yung glove box niya. Yan. Lagay muna natin tong keyless nila dito. Yan. Yan. So dalawa yan agad yung keyless. Tapos ito yung sa fuel. So dito manual natin, keyless, fuel, and then seats. Yan. So pinapindutan natin yung seats. Tingnan natin yung seats. So yan, makita nyo may abang na rin na yung para ilagay yung helmet. Yan. So, sa tingin ko, kasya dito yung full face helmet or quarter helmet. Ayan. By the way po, ang capacity, fuel capacity nito, 13 liters po ang tank fuel capacity nito. Ayan. And then dito, syempre, makikita natin yung footrest niya. Ito. And then engine, ayan. So, makikita natin, naka-emblem naman, Skygo. NBD. So this is also the same as KPB engine po natin na lipan. Ayan. And then shock.
Dalawa. And look at that tail light. Tingnan nyo naman yung tail light, ang angas. Parang isang red eye lang. Ayan o, napakalaki. Tapos may additional dito na light hazard or yung reflectorize. Kabitan ng ating plaka. Ayan. At pagdating dito, yan, disc brake na rin po ito. Dual caliper. Dual caliper siya. Ayan. So, adjustable yung ating shock dito. So, pwede pa naman din itong palitan kung gusto nyong palitan. Pero adjustable ito. And then, of course, yung coolant niya, yan. Water-cooled. And then, dito yung size ng gulong dito sa ating likuran. So, Cargel ang gamit natin dito na yun na Cargel yung gulong niya, yung brand ng gulong. So 130 by 70 by 13. So almost the same sila ng unahan at saka likod ng ating Bolt. Ayan o. Bolt 150. So pagdating naman sa seat, napaka-komportable ng seat na to, guys. Tingnan nyo naman. Ayan o. Napakababa niya tignan, pero napakalapad at napakahaba nito. So napaka-komportable sa mga ride, sa mga long ride kapag napaka-komportable nito sa ride kapag ito yung ginagamit mo. Dahil nga, sa tingin ko, medyo talagang relax ang takbuhan nito. Okay, so tignan naman natin yung seat height nito. So, almost 5'6" ako. Ito yun siya. Ayan. So, ito yung seat position natin. And then, relax na relax yung upuan natin dito sa back. Dahil napakalapad dito. Tapos, yung riding position nito, relax din kasi hindi tupi yung iyong leg. At the same time, kung mapansin nyo, napakaganda ng cruising position natin dito sa motorsiklong ito. So ano pang hinihintay natin, guys? Bolt 150 ng Skygo nandito na sa Palawan. You can inquire them to their dealer shops. Katulad dito, Puerto Princesa. We got also somewhere in Rojas, Palawan. And then meron din tayo sa Nara, Palawan. For more inquiries about this motorbike, itong Bolt 150, pwede po kayong bumisita sa Facebook page ng Skygo Puerto Princesa. Yun lang, maraming salamat. Safe ride everyone. This is Motoserie saying, ingat po kayo palagi. Thank you!